Magandang gabi sa bawat isa. And I believe na tayo pong lahat ay naghanda sa gabi nito. Amen po ba yan? Iyon. So, sino dito ay excited kapag merong gawain ng Panginoon? Iyon. Alam niyo po ba na ganitong sitwasyon, yung nais ng Panginoon kapag tayo dinagnan niya kapag dumating yung rapture, na sana nawa tayo po yung bigsi sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, tayo ay nasa ganitong uri ng sitwasyon. Amen po ba yan, church? And I believe kayo po sa gabi ito ay handa na, and atin na po tawagin ang likod ng Panginoon sa buhay po ng ating kapatid, Sister Sherry. Tumatanda na po, praise God po. May salamin po tayo. Para po magmukha po kung may wisdom po galing kay Lord. Praise God po. Ayan po. Para hindi nyo po mapansin na wala po talaga akong tulog ngayon. Yung mata ko po pumipikit na po talaga kanina pa. Amen po. Sino po yung naparito na nagagalak na narito siya sa bahay ng ating Diyos? Amen po. Mapalad ka kapatid kasi pinagtagumpayan mo yung pagod, di ba? Yung nice mong magpahinga na, pero praise God ay inuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Tama po? Tunay nga na ang anak ng Diyos kailanman kapag inuna mo ang Panginoon, uunahin ka rin ng Panginoon. Amen po. Lalo na po sa mga nais natin sa ating Diyos na idinudulog sa Kanya. Tama po? Sama-sama po tayong magbasa dito po sa binigay po ng ating Panginoon sa Esther chapter 4 verse 8 at magja-jump po tayo ng 15, 16 to 17. Esther chapter 4. Sige po. Amen po. Andiyan na po kayo? Ayan. Sabi nga po, binigyan siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari na inihayag sa Susa na naguutos na lipunin ang mga Hudyo. Ibinigay niya ito upang ipakita kay Esther at ipaliwanag sa kanya ang buong pangyayari upang magpunta siya sa hari at makiusap at magsumamo dito alang-alang sa kanyang mga kababayan. Diyan po tayo sa 15. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit labag ito sa batas. At kung dapat akong mamatay, mamamatay nga ako. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Amen po. Purihin ng Diyos. Tayo po yumukot manalangin. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Muli, Ama naming nasa langit na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Ama, sa oras na ito, ako'y nagpapakumbaba. Linisin niyo po ang aking kaisipan, ang aking puso, Panginoon. Humihingi po ako, Lord, ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. Ganon din ang aking mga kapatiran, Panginoon, sa oras na ito na makikinig ng iyong buhay na salita, Panginoon. Lord, gamitin mo lamang akong daluyan ng iyong salita, Panginoon, na magpahayag, Lord, ng iyong salita. Salamat, Lord, sa karunungan at kaunawaan, Panginoon, upang maunawaan namin ang iyong salita. Samahan niyo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang patuloy, Lord, na magpapakilala sa iyo, Panginoong Yesus. Lord, sa gabing ito, pagharian niyo po ang aming puso, Panginoon. Sakupin niyo po kami, Panginoon. Satan, get out in Jesus' name. Wala kang karapatan sa lugar na ito in Jesus' name. Satan, get out. Wala kang karapatan sa anak ng mga Diyos in Jesus' name. Lord, muli, idinadalangin ko, inilalapit ko, Panginoon, na samahan niyo po kami. Ikaw, Lord, ang magpahayag sa iyong salita, Panginoon. Buksan mo ang puso ng bawat isa. Buksan mo ang pandinig ng bawat isa, Panginoon. Nawa, Lord, hindi masayang ang mensahe na naririnig namin, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kundi ito'y magpapalago sa aming pananampalataya at magamit namin, Lord, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, Lord, patatagin mo ang aming buhay spiritual at ikaw lamang, Lord, ang madakila, may taas. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Dito po sa nabasa ko, alam ko po, hindi nyo pa po talaga, lalo na po kung hindi nyo pa po nakikilala si Reyna Esther. Bago po siya maging Reyna, atin muna pong ikikwento yung naging buhay niya. Amen po. Dito po, sa Esther na babasahin po natin sa Biblia, yung buhay po ni Reyna Esther. Una po, mababasa po natin dito si Haring Xerxes. Haring Xerxes ay hari po ng Persia. Siya po yung namumuno po sa lugar na ito. At yung Susa po, kung saan yung lungsod, Kapitolyo, parang capital, parang yung Pilipinas po, capital ng Manila. Ganun. Ito po Susa. Capital niya po is sa Persia. Ngayon, yung Susa po, doon naninirahan si Esther at si Mordecai. Amen po. Mula nung si Reyna Basti, asawa po ni Haring Xerxes, mula po nung nagkaroon po kasi sila ng pagtitipon dito, si Haring Xerxes po, nagkaroon po ng talagang grabing pagsasalo po. Inaanyayahan niya po yung reyna niya na iniimbitahan niya po para ipagmalaki nga po doon sa mga nasasakupan. Kaya lang, ito pong si Reyna Basti ay may pagkapasaway. Hindi marunong magpasakop. Kaya yun po, napilitan po si Haring Xerxes na maghanap ng bagong reyna. Amen po. Doon po pumasok po si Reyna Esther na natagpuan na gusto po siya ng ating hari. Talagang bago siya iharap, syempre po, pinaganda muna siya, pinakain. Amen po. At talaga namutawi ang kanyang kagandahan na nagustuhan ng ating hari. Amen po. At si Mordecai po, isa po to sa pinsan po ni Esther. Isa po silang mga Hudyo. At ang bilin ni Mordecai na pinsan ni Reyna Esther ay huwag sasabihin na sila ay Hudyo. At lalo na po siya. Amen po. Talagang nando po yung pagtatago na sila ay Hudyo. Pero sabi nga, walang lihim ang hindi mailalantad. Dumating din yung time na lumabas na sila ay mga Hudyo. Dito po papasok yan. At yung kalaban nila dito ay si Haman, na lubos na talagang nais ni Haman na lipulin ang mga Hudyo. Bakit po? Kasi noong siya ay itinalaga ni Haring Xerxes si Haman, pag siya ay dumadaan doon sa bulwagan ng palasyo at nandun yung mga nakahilarang parang sundalo, kasama doon si Mordecai, ay hindi yumuyuko si Mordecai. Dahil nga ang sinasamba lang ni Mordecai, dahil bila siyang Hudyo at anak ng Diyos, ang sinasamba lang niya ay ang Diyos na buhay. Amen po. Hindi ang tao, hindi ang gawa ng tao, kundi ang Diyos lang ang sinasamba ni Mordecai. Doon nagumpisa ang galit ni Haman. Amen po. Kaya doon niya ay pinag-utos na lipulin ang lahat ng mga Hudyo na naroon po sa lugar na yon. At doon po nag-umpisa yung pagsubok po nila Reyna Esther at ni Mordecai at ng mga Hudyo. Amen po. Sabi nga po nila, doon po nag-umpisa yung dito natin tatalakayin po, yung panalangin. Ang message po na binigay po ni Lord po sa akin ay pray in heart. Kasi sabi nga po doon sa nabasa po natin, di ba? Sa 18, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Amen po. Doon na po, in-start nila na mag-ayuno. 3 araw po yun na hindi po sila kakain at iinom. Tayo po kaya na magpapasting po tayo. Kalating araw lang po, baka hindi pa po natin kayanin. No? Pero praise God po, nakakaya dahil sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos. Amen po. Doon po, mas pag-uusapan po natin dito yung panalangin nila. Kung babasahin po natin itong Esther, parang pumapatungkol din po ito sa judgment. Nabanggit po ito sa akin ni Pastor. So yun nga, parang, kasi nga, pagbuhukog, dahil lilipulin sila eh. Buong Hudyo talagang, sa loob ng 1 buwan, sa loob ng 1 buwan yun, ay kailangan, pag dumating yung takdang araw na yun, kailangan talaga maubos ang mga Hudyo. Pero praise God po,
bilang reyna, si Esther, tignan niyo po, reyna siya na anytime pwede niya pong pumunta sa hari dahil may kapangyarihan siya kasi reyna siya. Pero ano pong ginawa niya? Anong ginawa niya po? Pinag-utos niya na tayo'y mag-aayuno, mananalangin, at lalapit sa Diyos. Tama po. Yun po ang napakagandang ginawa po ng ating ito pong buhay po ni Esther. Na siya na pong gagawin po natin, tama po. Na sa kabila po na mga pagsubok nating pinagdadaanan, ay itatawag po natin ito sa Panginoon. Amen po. Doon nakita ng Diyos yung puso nila, kaya pray in heart. Kasi bakit po? Nung time na yun na nalaman po ni Mordecai na sila ay lilipulin, talagang naghinagpis na po sila eh. Umiyak na sila sa Panginoon, tumawag na po sila. Nalaman na po ito ng mga kasama niya pong Hudyo at sila din po ay nakipagdalamhati, nagsuot sako. Yun po kasi yung sa panahon po sa mga Israel, magsusuot sako, ng abo, bubuhusan nila ng abo yung ulo nila. Talagang sila ay magluluksa, magdadalamhati, mananalangin sa Diyos, mananawagan. At yun yung naging attention ni Esther, bakit anong nangyayari. Kaya ganun na ipinaalam sa kanya. Ang sabi nga ni Esther, sagot niya doon kay Mordecai, 1 buwan na akong hindi pinapatawag ng hari. Paano ko siya kakausapin? Kaya sabi niya, kapag kasi pumunta siya doon, pwede po niya ikamatay. Kasi sa batas po nila, bawal pumunta po sa hari nang hindi pinapatawag. Amen po. Kaya mababasa niyo po doon sa nabanggit po natin na sabi niya nga, pagkatapos pupunta ako sa hari kahit labag ito sa batas, di ba po? At kung dapat akong mamatay, mamamatay nga ako. Amen po. Ngayon, 3 bagay na naging bunga ng kanilang panalangin. Amen po. Ito yung mga 3 bagay na naging bunga ng kanilang panalangin. Mula nang sila ay dumulog sa Diyos, idinalangin ang kanilang kapighatian. Kasi syempre po, mangangalib ang kanilang buhay. Tama po. Anytime, any moment po, andyan na po talagang tinatakan na po ng hari na sila ay lilipulin. Hindi po kasi alam ng hari na Hudyo po ang kanyang reyna, si Reyna Esther po. Diyan po natin malalaman ngayon. Ngayon po, 3 bagay na naging bunga ng kanilang panalangin. Sabi po dito sa Esther 5:1 and 2, Esther chapter 5 verse 1 and 2, sabi niya, sa 3 araw ng kanyang pag-aayuno, isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa silid tanggapan ng palasyo sa tapat ng silid na kinalalagyan ng trono ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, nakaharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at iniabot niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Amen po? Kasi sabi po ni Esther dyan, basta hindi hinarap ng hari yung setro niya, yung baston po ba yun? Yung setro po, ano yung tawag ba? Parang magic wand. Okay. Yan. Hinarap niya pong ganun kay Esther, kaya ganyan na hindi siya namatay. Kundi hinarap siya ng hari kung ano yung nais niya. Bakit siya pinuntahan ng reyna. Amen po. Doon papasok yung God's divine protection. Amen po. Iningatan siya ng Diyos mula nang sila ay manalangin sa Panginoon. Tandaan po natin, hindi agad-agad kumilos ang mga Hudyo at ang reyna para sa kanilang, di ba sabi nga, huwag kang mananahan sa sarili mong kakayanan, di ba? Kundi ito'y pagkatiwala mo sa Panginoon. Ano ginawa nila? Pinagkatiwala nila, nanalangin muna po sila. 3 araw po yun, nag-ayuno, hindi sila kumain, hindi sila uminom ng tubig. Buong lipi ng Hudyo. Kasama po doon yung mga katulong po ni Reyna Esther. Amen po? Kaya ganun po na naging bunga ng kanilang panalangin. God's divine protection. Amen po. Ganun din tayo, kapatid. Once na hiningi po natin yung protection ng Diyos sa bawat buhay po natin dito sa mundo, tandaan po natin, anytime, any moment po, nanganganib ang buhay natin. Tama po. Kasi yun naman po ang gusto ng kalaban na hindi ka magamit ng Diyos. Pero praise God po, inuunahan na natin siya, tama, ng panalangin, na idinudulog natin sa Diyos ang pag-iingat ng Panginoon sa ating buhay. At ganoon din po, idinadalangin natin ang ating mga kapatiran upang ingatan din po sila ng Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan 19:23,
Kawikaan 19:23, nagbibigay buhay ang pagsunod kay Yahweh, at kung siya'y igalang, ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Amen po. Nagbibigay buhay ang pagsunod kay Yahweh, at kung siya'y igalang, ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Tama po? Nakita naman po natin yung buhay ni Mordecai, ng mga Hudyo, at ni Reyna Esther. Nagbigay pagsunod sila sa Panginoon. Kasi hindi naman sila basta-basta kumilos lang tama po. Kundi naroon pa rin po yung hiningi nila yung guidance ng Diyos. Dinulog nila sa Panginoon yung mga kapigatian na nararamdaman nila. Kaya anong ginawa po ng Lord, nakaranas sila ng kapayapaan, lalo na po nung pagharap ni Esther sa hari. Kasi anytime, any moment po, manganganib ang buhay niya, pwede po siya ipapatay kasi labag sa batas nila yon na humarap sa hari ng hindi siya ipinatatawag. Isang buwan na po yun na hindi siya pinapatawag. Pero praise God po yung pagkilos ng Panginoon, nakita niyo po, God's divine protection. Kaya niligtas siya sa kapahamakan. Sabi po sa Kawikaan 18:10, Kawikaan 18:10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan na matuwid mula sa kapahamakan. Tandaan po natin, ang matibay na tanggulan natin, kakampi natin, ay ang ating Diyos. Tama po? Kasi po, bakit po tayo mangangamba? Sabi nga, who can be against us? Sabi nga po ng Panginoon, di ba? Kasama natin ang Diyos. Bakit tayo matatakot sa kapahamakan? Anytime naman po, kung talagang totoo tayo, sumasampalataya sa Panginoong Yesus, sabi nga, ang mabuhay o mamatay ay pakinabang. Tama po? Kasi, saan po ba tayo pupunta? Sa kaharian ng Diyos. Amen po. Di ba? Kung totoo po tayo sumasampalataya sa Panginoon. Tama po. Kaya yun ang mga naranasan po nila. Grabe po yung pagkilos. The more po na tayo ay nagpasakop sa Panginoon. Tingnan niyo po, through prayer po, pray in heart. Pray in heart, puso. Tandaan po natin, puso ang tinitignan ng Diyos, hindi appearance mo, kapatid. Andun yung puso mo na pagsunod, pagtawag sa Kanya na sa kabila na kahit na alam natin na ayan, kahit na po meron tayong mga pagpapala, alam natin na malakas tayo, kahit alam naman natin sa edad natin to malakas pa tayo. Pero nandoon yung pagpapasakop natin sa Panginoon, tama po. Yung paghingi natin ng tulong sa Kanya, yun ang gusto ng Panginoon. Huwag tayong magmamalaki po sa Panginoon. Amen po. Sabi po sa Awit 91, verse 14 to 16, Awit 91, 14 to 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga umiibig sa akin, at iingatan ang sino mang Panginoon ang pagkilala sa akin. Ayan po, sinulat ko na po para. Hindi, kinakabahan pa po, ginanong ko po sana. Praise God po. Sasagutin kong sila'y manawagan sa kaguluhan, sila'y aking sasamahan, sila'y iingatan at aking pararangalan. Mahabang buhay ang aking igagantimpala, ililigtas ko sila. Amen po. Yan po ang mararanasan nating kapatid kapag tayo ay patuloy na mananatili sa presensya ng ating Panginoon. Habang naririto po tayo sa mundong ito, naglilingkod sa Panginoon, patuloy na idinudulog ang ating buhay sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tandaan po natin, ang panalangin ang siyang daan o paraan para tayo'y makipag-usap sa Diyos. Amen po. At ang pagbabasa naman po ng Bible, ang paraan upang ang Diyos ay makipag-usap sa atin. Nawa po, magbasa po tayo ng Bible kasi para mas maunawaan natin, makilala natin ang ating Panginoong Yesus. Vice versa naman po yun, di ba? Kung ang Diyos pinakikinggan ka niya, pakinggan mo rin naman siya. Amen po. Wag naman po tayong selfish kay Lord. Tama po. Sabi nga, marami na po tayong nakausap, mga kaibigan, di ba? Kasama sa bahay, katrabaho. Si Lord naman po, asa naman yung oras niya para sa Kanya, tama po. Kaya pray in heart. Yun nga po, yung gantimpala na ipinagkaloob po ni Lord kay Reyna Esther ay yung iligtas siya, tama po. Nakausap ni Reyna Esther si Haring Xerxes upang idulog ang kanyang hinain. Pero hindi pa po siya nagsabi nun. Hindi pa po siya gusto kaming patayin ng kalaban namin. Hindi pa po siya nagganon. 2 beses muna bago siya nagsabi kasi gumawa muna siya ng
yung, ano po yun, yung, binibitahan niya muna si Haring Xerxes, tsaka si Haman yung kalaban. Pinakain muna ni Esther sa piging niya. Nagano muna siya na parang piging pagtitipon. Na yun nga, kumbaga, nagbigay lugod mo muna siya sa hari bago niya sabihin yung sa loobin niya. Parang ano po tayo sa Panginoon, di ba? Kapag lumalapit tayo sa Diyos, syempre, nandun po yung puso na nais natin ipakita sa Panginoon na, Lord, dinggin mo ang panalangin ko. Syempre, nandun po yung pagpapakita na talagang nawa makita ng Lord yung puso natin na tayo totoo sa paglapit. Tama po. Yung ipakita natin yung matuwid na pamumuhay natin, and then, yung pamumuhay natin na kagalak-galak sa Diyos, 'di ba po? Kaya 'di ba, bago po sabihin ni Esther yung hinain niya na sila ay yun nga, yung sila ay papatayin ng kalaban, binigyan niya muna si Haring Xerxes ng konting salo-salo. Pinasaya niya muna yung hari. 2 araw yun bago siya magsabi ng hinain niya. Amen po. Dito naman po sa pangalawang naranasan nila, kung yung una po, God's divine protection, yung naranasan po rin ni Reyna Esther. Praise God po dito hindi lang po si Reyna Esther po yung kumilos dito buong sambahayan ng Hudyo. Ganon din po tayo dito sa IGCC family, tama po. Bilang tayo na merong nais na idulog sa Panginoon, sama-sama po tayong nananalangin. Tama po? Nakikiisa ka ba kapatid sa pananalangin? Amen po. Di ba may nais po tayo na idinudulog sa Diyos? Ang magkaroon po tayo ng lot church building. Tama po? Nawa po, itulog natin sa Panginoon ito, wag po tayo magsawa. At makita ng Diyos ang puso natin na hangarin natin na mas lumawak ang gawain ng Diyos upang mas maraming kaluluwa po ang makakilala. At nawa po, the more po na mas marami na po ang kapatid natin sa pananampalataya, ay naroon pa rin po yung pagpapasakop natin sa Diyos. At nawa po, hindi tayo yung pinagsisilbihan, kundi tayo po ang magsisilbi at maglilingkod sa kanila. Amen po. Dahil naparito po ang Panginoong Yesus, hindi siya pinagsilbihan, kundi ang Panginoong Yesus mismo, Diyos siya na. Tayo pinagsilbihan ng Diyos upang maging inspirasyon natin ng ating Panginoong Yesus. Sabi po sa Esther chapter 6 verse 1 and 2, ito po yung pangalawang naranasan nila, bunga ng kanilang pananalangin sa Panginoon. Sabi po sa Esther chapter 6 verse 1 and 2, sige po, basahin niyo po sa, basahin ko po dito sa, sabi po sa chapter 6 verse 1 and 2, nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Xerxes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang nakikinig siya. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunokong sina Bigtan at Teres na patayin si Haring Xerxes. Amen po. Ang po nun, sa Esther 6, 1 and 2, God's treasure or God's acknowledge. Amen po. Tingnan niyo po, grabe po yung pagkilos ni Lord ng mga oras na, nung time na nanalangin sila. Ikaw ba naman, hindi ka makatulog, tapos ipapabasa mo yung kasulatan? Grabe si Lord, mababasa yung part na kung saan na, ikaw, di ba, si Mordecai kasi po, siya isa sa mga nagligtas sa buhay ng hari. Narinig niya po kasi yung 2 bantay ng sundalo po ni Xerxes na balak po siyang patayin. Pero praise God po, tingnan niyo po. Yun nga po, idinulog po yun ni Mordecai, sinabi po kay Haring Xerxes na balak siyang patayin. Yun nga po, pinapatay na po yung 2 yun. And then po, itinala po yun sa talaan, pero hindi po siya nabigyan ng parangal, si Mordecai. Pero ito po, nung time na, yan nga po, nanalangin na sila, kumilos na yung Diyos, ito po yung nangyari po sa buhay ni Mordecai. Naalala po ng hari yung kabutihan na ginawa po ni Mordecai sa kanya. Kaya doon po nadagdagan po yung katayuan po ni Mordecai na nandun lang po sa bulwagan ng palasyo. Ngayon po parang may katayuan na po siya. Medyo tumaas yung rango niya. Amen po. At binigyan po siya ng parangal ng Diyos. Sabi niya pa nga po doon kay Haman, tinawag po si Haman. Anong dapat na gawin natin na iparangal sa tao? Sabi niya po dito, basahin ko po.
Sabi niya po dito, ay, saan ko wala na po. Amen po. Sabi niya, lumapit naman si Haman, itinanong sa kanyang hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari? Inisip ni Haman, sino pa kaya ang ibig parangalan ng hari ng ganito, kundi ako din? Itong si Haman, ine-expect niya siya yung pararangalan eh. Pero hindi po siya yung pinarangalan. Kaya sinabi niya, ganito, ipakuha ninyo ang damit ng inyong isinuot. Sabi ni Haman, ganito yung gawin mo sa taong pararangalan mo, Haring Xerxes, sabi niya, ipakuha ninyo ang damit ng inyong isusuot at kabayo, inyong sinakyan at lagyan ito ng palamuting panghari. Tapos ibigay ang damit sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos isakay siya sa kabayo at ililibot sa liwasan ng lungsod habang isinisigaw, ito ang ginagawa sa taong pinararangalan ng hari. Amen po. Pero praise God po, sabi niya, ng hari, gawin mo to kay Haman. Tingnan niyo po, paano po ipahiya ng Diyos yung kalaban? Tandaan po natin bilang anak tayo ng Diyos na patuloy na nagtitiwala sa Panginoon. Darating at darating po yung oras na yung kalaban po natin ipapahiya at ipapahiya ng Diyos. Meron pong kalakip kasi po yan na paghihiganti ng Panginoon. Amen po. Kaya sabi nga po ng Diyos, manahimik ka lang, hayaan mo ang Diyos ang gaganti. Tama po. At praise God po dun sa God's treasure o God's acknowledge ng Diyos eh. Talagang tinreasure ng Diyos yun eh. Kung sa atin po na tayong naglilingkod na patuloy na sumasangguni sa Panginoon, lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, tandaan po natin, lahat po yan ay nakatala sa kanyang aklat. Amen po. Sabi nga po dito sa ano po ito? Sa Isaiah 45:3-4. Isaiah 45:3-4. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang mga natatagong kayamanan at alahas. Sa gayon, malalaman mong ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang siyang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan. Alang-alang sa aking lingkod na si Israel. Alang-alang sa aking lingkod ko si Israel, na aking hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan kahit hindi mo ako nakilala. Tingnan mo, tinawag kita sa iyong pangalan. Tandaan po natin na ang Diyos, tinatawag po tayo sa ating pangalan. Amen po. Ganun po kamahal, ganun po ka-pressure. Ay, ka-precious po. Yung tawag po doon. Ganun kahalaga yung pangalan mo, kapatid, sa ating Panginoon. Grabe po yung acknowledge ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Hindi ka niya kakalimutan, tandaan niyo po. Sabi ko nga po, hindi man po natin maranasan yung gantimpala dito sa mundo na ibinibigay ng Diyos. Kahit po napakahirap na pagsubok ang pinagdadaanan mo na parang to the point na, Lord, ibinigay ko na lahat. Lahat ng oras ko nasa iyo na, Lord. Pero bakit ganito pa rin yung nararanasan ko, parang walang pagbabago. Pero tandaan po natin, kapatid, sabi ko nga, hindi po natatapos ang gantimpala ng Diyos. Hindi po dito sa sanlibutan, kundi doon sa kanyang kaharian. Amen po. Doon natin mararanasan ang karangalan at pagpaparangal. Kung dito po si Mordecai, naranasan niyo po yung pinarangalan siya ng hari. Tama po. Pinarangalan siya, pinalibot siya sa palasyo. Ito, ang ginagawa sa pagpaparangal sa hari. Kasi nga dahil sa kabutihan na ginawa po ni Mordecai. Tayo pa po kaya na bilang anak ng Diyos. Amen po. Na patuloy na naglilingkod sa Panginoon, patuloy na nananalangin sa Panginoon, patuloy na nagpapasakop sa Panginoon, patuloy na naglilingkod, at patuloy na nananatili sa presensya ng ating Diyos. Amen po. Kapatid, tingnan mo lang ang ginawa kay Mordecai, yung parangal sa kanya. Tayo pa kaya pag tayo ay umakyat na sa langit? Amen po. Libo-libong anghel ang papalakpak sa iyo doon, kapatid. At mismo ang Diyos, siya mismo ang magsasabi sa iyo, di ba? Napakasarap na mismo ang Panginoon ang magpaparangal sa iyo. Tama po. Praise God po. Yung putong of crown, sabi nga po. Ilang crown po kaya ang maiipon po natin bilang lingkod ng Panginoon? Amen po. Na-excite po ba kayo na humarap na po sa Diyos? Amen. Marami pa po ba kayong gagawin dito sa mundo? Amen po, marami pa po. Kasi marami pa po tayong kaluluwa na ililigtas at ibabalik sa Panginoon. Sabi nga po dito, sabi nga po ni Lord, tapat ako sa aking mga pangako at hindi nagbabago.
at tutuparin ko ang aking mga pangako. Amen po. Ganun po, tinitreasure ni Lord yung ating ginagawa. Amen po. Lalo na po yung panalangin po natin, tandaan po natin, hindi kinakalimutan ng Diyos yan. Yung mga panalangin na idinudulog natin sa Kanya. Sabi nga ni Lord, tapat ako sa aking mga pangako at hindi nagbabago. At tutuparin ko ang aking mga pangako. Basta makita lang po ng Panginoon yung katapatan ng ating puso. Kaya message po, pray in heart. Hindi po, ano po yan? Panalangin lang sa labi. Kailangan po talagang nagmumula po sa ating puso, kapatid. Tandaan po natin, hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Kung tayo po sa mga kausap po natin sa ating mga kapatiran, sa mga nakakasalamuhan natin, kung tayo po nadadaya natin sila kung ano yung nararamdaman natin, kung totoo ba tayo sa pagsasalita sa kanila, kung totoo ba tayong maharap sa kanila. Praise God po sa Panginoon, hindi po natin siya madadaya, maloloko. Alam ng Diyos ang ating puso. Bago pa po natin sambitin ang ating inahin sa Diyos, alam niya na po, tama. Kaya lang po, ang nais lang ng Panginoon, gusto niyang dumulog ka. Nais niyang marinig mismo sa labi mo. Sabi nga, abundance, ano po yung past? So, ang hirap po talaga mag-English kasi po tulog po talaga ako nung nasa ano po kami. Ano po, kung ano po yung lumalabas sa bibig natin ay nanggagaling sa ating puso, yun tama po. Nais po talagang marinig ng Panginoon nyo. Kaya ilabas mo, kapatid. Ilabas mo sa pamamagitan ng pagluhod sa Panginoon. Kasi yung ginawa po nila Mordecai, talagang grabe po yung pag-iyak nila, pagluluksa nila, talagang nag-ano na po sila, nagigahiga na po talaga sila sa sahig kasi buhay na po nila yun, lilipulin sila, lahat yun. Mula bata hanggang matanda, lahat sila. At nakaano na po yun. Talagang yung kasulatan na yun, naipadala na sa lahat ng lalawigan. Talagang naipakalat na lahat ng Hudyo ay papatayin. Pero praise God po, anong ginawa nila? Isinangguni nila ito sa Panginoon. Dahil tunay nga po na wala naman tayong kayang gawin. Tama po. Ang Diyos lang po ang makapangyarihan na makakagawa. Sabi nga, ang imposible ay posible sa Diyos. Dito nga lang po sa God's treasure or God's knowledge, tingnan niyo po, may isip ba ng hari na maalala pa yung kabutihang ginawa ni Mordecai? Ang Diyos lang ang makakagawa nun. Amen po. Parang sa amin lang po, sabi ko nga, nung nabangga po yung sasakyan namin, muntik pa kami ma-scam. Kasi diba sabi ko nga, pinatotoo ko na ang nakabangga is in chip. Hindi pala, scam pala yung nakausap namin. Praise God po, buti na lang hindi kami iniligaw pa rin ni Lord. Yun, tingnan nyo po sa dami-dami na sasakyan dito sa Pampanga, sa Anilas, makikita pa ba ng asawa ko yung sasakyan? Ikaw ba naman, makikita mo pa ba yun? Sa dami na sasakyan dito sa Pampanga, nakasalubong namin yung sasakyan. Amen po. Talagang grabe yung pagkilos ng Panginoon yung mga bagay na imposible para sa atin, posible sa Diyos. Wala talagang talagang sabi ko, Lord, grabe po. Yung nga lang po magkaroon kami ng pwesto sa palengke, grabe po, napaka-imposible po talaga. Sobrang napaka-imposible po kahit pumunta po kayo mismo sa palengke. Ang makukuha nila po talagang pwesto sa likod. Sa likod po. Pero sabi ko kay Lord, dahil alam ng Diyos yung puso ko, sabi ko, Lord, binigyan mo ako sa harap, gusto ko dito pa rin ako sa harap. Sabi ko, huwag mo akong aalisin dito, Lord, sa harap. Pero tingnan niyo po, ibinigay po ng Lord. Kasi nga po, nandun yung panalangin talaga na may puso na pagtawag sa Panginoon. Amen po. Napakabuti po ng Diyos. Sabi niya pa po, sabi po ni Lord sa Isaiah 44:21, matutulog po ang po. Isaiah 44:21, sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, na lingkod kita, nilalang kita upang maglingkod sa akin, hindi kita kakalimutan. Sabi ni Lord, sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, na lingkod kita, nilalang kita, maglingkod ka sa akin, hindi kita kakalimutan. Isulat ko po talaga, sobrang bitanda. Hindi ko na po maintindihan. Sabi po ni Lord dito, nabasa niyo po? Ayan, Isaiah 44:21, iyong alalahanin ng mga bagay na ito, O Jacob at Israel, sapagkat ikaw ay aking lingkod, aking inanyuan ka, ikaw ay aking lingkod, O Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. Ganyan po si Lord, yung pag-acknowledge niya sa atin, pag-treasure niya sa atin. Bilang tayo po ay kanyang lingkod, nilikha, at bilang
inangkin na bilang anak niya. Amen po. Kailanman hindi tayo kalilimutan ng Diyos. Nawa po makita po ng Panginoon yung pamumuhay natin, tama po, na may pagsunod sa kalooban niya. Kasi si Mordecai po, nakita niyo naman po, kaya po nagalit sa kanya si Haman kasi hindi siya yumuyuko. Hindi niya pinaglingkuran. Kasi yun ang utos yumuko doon kay Haman. Lahat po ng dadaanan po ni Haman, yumuyuko. Si Mordecai lang po kaisa-isang Hudyo na hindi siya pinaglingkuran. Amen po. Kasi bakit po? Talagang matatag ang pananampalataya ng mga Hudyo na Diyos lang po ng Israel. Diyos na buhay lamang po ang paglilingkuran. Hindi po siya nagkaroon ng, ano po tawag dito? Yung pananampalataya po ni Mordecai sa Diyos, hindi po siya nagkaroon ng, hindi ko po masabi, yung, ano kasi po yung pas? Yung paglabag ng pananampalataya niya, hindi po siya nagkaroon ng, hindi po pas. Nabanggit niyo na po yun eh. Hindi ko na po mabigkas kasi po tagatulog na po yun. Praise God po. Amen po. Ayun po. Sabi nga po ni Lord, oo, basta po yung paglilingkod po natin sa Panginoon, habang naririto nga po tayo sa mundong ito, sabi nga, nandito ka sa sanlibutan ito, oo, nandito ka nga. Pero tandaan po natin na yung isa sa pamuhay po natin, yung kalooban ng ating Panginoon. Tama po. Amen po. Gising pa po ba kayo? Pinatatawa ko po kayo para magising po tayo. Palakpakan po nga natin yung Diyos para magising naman po tayo lahat. Amen po. Tandaan po natin, sabi nga ni Lord, oo, nandito ka nga sa sanlibutan. Pero, mas isa pamuhay po natin yung kalooban ni Lord. Tama po. Yung sabi nga, mas tignan natin yung mga bagay na panglangit, hindi yung mga bagay na panglupa. Kasi yung panglupa, lahat naman yan mawawala. Pati ang buhay natin, tama po. Sa pangatlo naman po na naging bunga ng kanilang panalangin, sa Esther 9:1 and 2, Esther chapter 9:1 and 2, sabi, dumating ang 13 araw ng 12 buwan na tinatawag na Adar. Ito ang araw na pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang mapapailalim na sa kanilang kapangyarihan ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaligtad ang pangyayari at sila ang mapapailalim sa kapangyarihan ng mga Hudyo. Amen po. Grabe po yung pagkilos ng Panginoon. Ang message po nun, God's favor. Tingnan niyo po yung God's favor po na binigay ng Diyos, no? Talaga lilipulin na po sila eh. Yung araw na po yun eh. Talaga nakatakda na po kasi talaga naipakalat na po sa lahat ng lalawigan ng Persia. Lahat ng lalawigan po na nasasakupan ng Persia, ibinagbigay, alam na po, tinatakan na po ng hari dahil magbibigay din po ng gantimpala din po si Haman, ibibigay niya po din yung ginto niya po sa hari. Praise God po, di ba? Nabaligtad yung sitwasyon, amen po. Nasabi nga po dito na yung inaasam-asam ng kalaban na mapapatay na nila yung mga Hudyo, nabaligtad. Ang mga Hudyo ang pumatay sa kanilang mga kalaban. Ganun po ang makapangyarihan ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Thessalonica 3:3, 2 Thessalonica 3:3, ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. Amen po. Tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. Amen po. Patuloy tayong patatatagin ng Panginoon. Tingnan niyo po yung God's favor ng Lord sa atin. Na sa kabila po na patuloy po yung ibinibigay niyang kalakasan sa atin, naroon pa rin po yung patuloy na pag-iingat niya sa atin sa kabila po ng pagkukulang natin sa Kanya. Tama po. Alam naman po natin yon na sa araw-araw ng buhay natin, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. Tama po. Pero ang Diyos, sabi niya, tapat siya. Ganun yung favor ng Lord sa iyo, kapatid. Bakit mo pa pinangihinayangan yung paglilingkod mo sa Panginoon ng totoo? Ba't hindi mo na ibigay? Kung yung Diyos nga tapat na sa iyo, di ba? Bakit tayo hindi natin ibalik naman sa ating Panginoon yung pagiging tapat niya sa atin? Yung pagpapatatag lang niya sa atin sa araw-araw ng buhay natin dito sa mundo. Kung tutusin talagang sa bawat laban natin dito, di ba po talagang nakakaano na,
yung anxiety, depression, amen po. Talagang yung kaisipan natin, naglalaban na, yung katawan natin, pagod na. Pero nandoon yung pagpapatatag ng Diyos pag-iingat niya kapatid. Kasama mo yung Panginoon, huwag tayong panghinaan. Amen po. Love, sabi niya pa, mag-iingat sa iyo laban sa masama. Iingatan tayo ng Panginoon sa gawa ng kalaban. Number 1 na kalaban po natin si Satan, tandaan niyo po yan. Hindi tayo titigilan yan. Kaya the more po nalilinis po natin yung sambahayan natin, yung bahay natin, nag-worship, pinagpipray natin yan, nire-rebuke natin yung gawa ng kalaban. Praise God po, si Satan magsasama ng 7. Diba? Ganyan. Ganyan ka tindi si Satan, di titigil yan. Magsasama yan, magdadagdag yan. Kaya ikaw naman kapatid, huwag mong hayaan na yung panalangin mo, huwag mong hahayaan kapatid na manghina. Ipagpatuloy mo lang, ipagpatuloy yan. Always po, always continuous, sabi nga diba ni Lord, always continuous to pray. Hindi lamang po sa ating sarili, kundi sa panalangin po para sa mga kapatiran natin at sa mga mahal natin sa buhay. At higit sa lahat po, yung gawain ng Diyos. Lagi po natin ipanalangin sa Panginoon ito. Kasi talagang ito ang number 1 na sisirain talaga ng kalaban. Lalo na po pag nakita ng kalaban na totoo yung mga naglilingkod sa Panginoon at yung isang iglesia ay totoo, talagang pilit nawawasakin at wawasakin ng kalaban yan. Nawa kapatid, makiisa ka at makibahagi sa panalangin. Amen po. Yun lang naman po nais parating ng ating Panginoon na sa simpleng panalangin lang kapatid ibigay mo na sa Diyos. Yung simpleng panalangin naman yun, ibigay mo na yung puso mo. Tama po. Ibigay natin ang ating puso sa Panginoon. Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Grabe po si Lord. Yung God's favor niya. Tingnan mo nga, sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kabila ng ating pagkukulang at hindi pagkilala sa Panginoon, na sa kabila na nakapakinig na tayo ng maraming mensahe, maraming mga nag-share ng Word of God sa atin. Pero tignan niyo po patuloy tayong inililigtas ng Diyos. At sabi niya, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Inalis niya na tayo sa kadiliman Amen po. Ang nawad sa takdang panahon ng kamatayan natin ay hindi tayo, di ba po, alam naman po natin na may impyerno. Amen po. Iniligtas na tayo ng Panginoon doon Pero matigas ang ulo talaga ng tao. Kristiyano pa yan Kristiyano pa yan na kung talagang totoong kinikilala natin yung Panginoon, hindi tayo susuko kapatid Kung talagang nandun yung puso natin na kilalanin yung Diyos sa buhay natin, hindi tayo susuko sa paglilingkod. Oo, dumarating yung times na babanggit ng ating labi, Lord, hindi ko na kaya. Parang gusto ko na sumuko. Pero nandun yung Espiritu mo na ibinigay ng Panginoon. Kasi yung Espiritu na ibinigay ng Diyos, hindi naman kaduwagan kundi katapangan. Amen po. Kaya talagang magpakatatag tayo, Panginoon. Kasi magpakatatag tayo kapatid kasi tandaan po natin, patuloy yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan niya. Hindi mawawala sa iyo kapatid. Yung God's favor ni Lord, grabe po. Grabe yung ibibigay na God's favor ni Lord sa iyo. Kung makita niya yung puso mo talaga, puso ng pagsunod at puso ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Sabi niya nga sa Malakay 4:3, sa araw na kumilos ako, magtatagumpay kayo laban sa masasama. At, hindi ko yung mabasa. At, parang alabok ninyo silang tatapakan, sabi ni Yahweh. O, di ba po? Sa araw na kumilos ako, magtatagumpay kayo laban sa masasama. At parang alabok ninyo silang tatapakan, sabi ni Yahweh. Amen po? Tingnan niyo po yung binigay na pribilehiyo ni Lord sa atin, yung God's favor ni Lord na yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa atin upang talagang ang gawa ng kalaban ay ma-rebuke natin sa ating buhay. Tama po. Kasi tandaan po natin, hindi natin kaya mag-isa to. Kailangan po natin yung tulong ng ating Panginoong Jesus at ng kanyang banal na Espiritu. Hindi natin mapagtatagumpayan yung gawa ng kalaban. Tandaan po natin, kailangan po natin ng panalangin, kailangan po natin ng salita ng Panginoon. Tama po. Huwag po tayong magsawa na makinig sa salita ng Diyos. Always po na pakinggan natin yung
salita ng Panginoon kasi mas mauunawaan natin kung yung ano yung nais iparating sa atin ng Panginoon. Tama po. Ano yung will niya, yung purpose niya para sa ating buhay. Amen po. Siyempre, ano po ba yung nais iparating ng Diyos? Ang magamit tayo lahat. Tama po. Para sa kanyang kaharian. Hindi lang naman po tayo naparito sa church para lang umupo, makinig. Kundi, sabi nga ni Lord, may kalakip yan ng paggawa. Patay ang pananampalataya ng walang kalakip na paggawa. Tama po. Kailangan po tayong kumilos. Huwag po tayong tamad na Kristiyano. Tama po. Kung tayo masipag sa trabaho, masipag sa gawain bahay, dapat po masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi lamang dito sa ating iglesia, kundi sa labas po. Battle po natin kasi sa labas. Training ground po natin itong iglesia na kung saan ginagamit ang bawat kapatiran upang magpalakasan tayo at mabigyan ng dagdag na karunungan na nagmumula sa Panginoon na ginagamit ang bawat isa po. Praise God po, napakabuti ng Diyos dahil ang bawat isa ay nagpapagamit. Amen po. Huwag po tayong matakot na gamitin ng Panginoon dahil tayo ginagamit lamang niya bilang daluyan ng kanyang salita at huwag natin itong ikahiya. Kasi sabi nga ni Lord Jesus, kung ikakahiya mo ko, ikakahiya rin naman kita. Vice versa lang naman po yun. Gusto mo ba yan, kapatid? Pag umarap ka sa Diyos, ikakahiya ka niya. Ayaw mo yun, di ba? Ayaw mo yun. Ayaw mo marinig sa Kanya na hindi kita kilala. Gusto mo ba marinig sa Kanya yun? No, amen? Tama po. O, ipakilala po natin si Lord. Amen po. Kaya, umpisahan po natin sa panalangin. Idulog po natin sa Diyos na bigyan po tayo ng patuloy na karunungan na maganap yung kalooban niya sa ating buhay, na mapalaganap ang kanyang salita. Tama po? Tapos po, dito po ako magtatapos. Baliktad po talaga yung pagsulat ko. Amen po. Sabi po sa panalangin, panalangin ay isang pagdepende o paglagak ng ating desisyon at buhay sa Diyos. Naniniwala at nagtitiwala sa pagkilos ng Diyos. Sa kabila ng kalungkutan man o kagalakan, sa kahinaan o kalakasan, at sa maraming pagsubok o kapayapaan, tayo patuloy na tatawag at makikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, may pusong tapat, pusong mapagkumbaba, pusong nagmamahal sa Diyos, at pusong ang sigaw ay ang ating Panginoong Hesus. To God to be all the glory po. God bless all. Yun, sige. Ang ganda ng ating pinag-aralan. Very prophetic po kasi yun, no? Yung buhay ni Queen Esther. Well, of course, ang tinakal ng ating kapatid is about prayer. Tama ba yan? So, kung makikita natin, hindi ganun kadali na naging bold siya, si Esther, to pray, no? And to face ito pong si Haring Xerxes. Ano? Meron mga preparasyon. Alam naman natin, di naman tayo ganun kagaling manalangin. Tama ba? And ito yung isang bagay na kaya natin dapat gawin, yung manalangin. Because ito yung isang bagay na nagbigay ng lakas ng loob kay Mordecai and even kay Esther, no, para harapin ang hari. No, very bold sila doon. Kasi nga, sabi nga ng kapatid natin kanina, ang haba kasi ng Book of Esther, ano? Hanggang ilang chapters yun. So, makikita natin, si Esther kasi, ang buhay talaga niya, is, sabi nga sa inyo, tayo po ay parang Esther sa ngayon, na kung saan tayo po ay nililinis bago tayo haharap sa Diyos. Ganun po yung buhay ni Esther kung paano siya nakaharap sa Diyos. Bagaman si Esther ay inampun lang, may nag-alaga sa kanya, no? Wala siyang magulang. And yet, naroon yung trainings, no? Before she was chosen by the king. And sabi nga natin, for 12 months, yung preparation, imagine that, no? 1 year, yung preparation. So parang ganito lang gawin natin. We don't know how to pray and what to pray. Sabi gano'n, pero nandun yung banal na spirito. Sabi sa Romans chapter 8, verse 26 hanggang 27, we do not know how to pray, but it is the Holy Spirit that guides us and teaches how to pray. At ang panalangin ang nagiging weapon natin para tayo ay mapalakas. In fact, ang panalangin, hindi naman siya talaga ito yung nagpapabago ng sitwasyon, nagpapabago ng kaisipan ng Diyos, hindi eh. In fact, tayo yung binabago ng panalangin. Ang panalangin para sa atin yun. Naku niyo po ba? Kaya nga,
Huwag natin ipagkait na tayo po'y manalangin. Ang isang mananagumpay o nagtatagumpay na Kristiyano, sila yung mga taong talagang babad sa panalangin. And this is the thing na ayaw naman natin ginagawa, yung manalangin. Kung tatanong ko yung prayer life ng bawat sa atin, bagsak. Kaya hindi tayo nagtatagumpay. Pero tingnan natin itong si Esther. For 30 days, tama ba siya? And then after 30 days, nung haharap siya sa hari, nag-extend pa ng 2 days before pa siya naging talagang matapang para sabihin. Well, in fact, si Haman, ang nangyari sa kanya is nagbayabang pa siya. No? Ako lang ang invite nitong si Reyna Esther. Sabi ko, pero hindi niya alam na ito yung katapusan niya. No, there are times may mga kalaban tayo na nagdiriwang sila ng maaga. No, akala nila, nagabi na nila. No, akala nila, nagtagumpay na sila, nagabi na rin yung mga Kristiyano. But because yung ating panalangin, because we pray continuously and continually. Kaya nga sabi ng Bible, pray continually. Yun ang nais ng Panginoon lagi tayong manalangin. That's why this church, one of our goal is to be prayerful, maging mapanalangin tayo. If you want to win your battle, sabi ko, manalangin ka lang, manalangin. Huwag kang magsawang manalangin. Yes, we read the Word of God. Nagbabasa tayo ng Bible. But do you pray? Yun ang tanong. Kaya there are times, hindi ko maunawaan yung binabasa ko. Bakit nag-pray ka ba? Nanalangin ka ba? Let us not only feed our mind. Sabi nga ng isang organisasyon o ng isang reliyon, feed your mind. Ito yung binubusog nila. Ito yung pinapakain nila. Ito yung nilalagyan nila. Pero ito yun Sabi nga ng kapatid natin, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kumbaga, pupunuin natin talaga yung ating puso No, manalangin tayo ng manalangin ang pinupuno natin dito, yung salita ng Panginoon. Let us feel our heart, no? Not only our mind, but our heart. Tandaan natin dito tumiting sila. Kaya nga, kapag tayo nanalangin, hindi mo alam talaga, hindi mo kayang manalangin. Hindi mo alam kung paano sasabihin, ano ba dapat yung sasabihin ko, sino yung papanalangin ko, kailan ako magsisimula, kailan ko tatapusin. Kasi kung titingnan natin yung prayer life natin is ulit-ulit lang Hindi nyo ba napapasin pag nalangin ka, Lord, salamat po sa mga pagpapala. Dalayan ko po yung aking pamilya, yung aking mga anak, yung aking trabaho, yung aking ganito. Pero nanalangin ba tayo na, Lord, palakasin mo ang aking pananampalataya. Patatagin mo ako. Maging kagamit-gamit ako sa iyo. Na naway bawat salita mo na narinig ko ay manahan sa aking puso. Meron din ba tayong moment na tayo nanahimik at tayo nakinig sa Panginoon? Ang prayer is, hindi lang siya yung nagsasalita tayo. When we have this silent moment, we are also praying. When was the last time you did this one? Na ikay nanalangin na sinarado mo lang, pinigit mo lang mata mo, and then pinapakinggan mo lang yung still small voice na yun. Yung tinig ng Panginoon na talagang mangungusap sa iyo. Because prayer is not a one-sided communication. No? Sometimes we need to stop and pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Ganun sila, Esther. Why it took them 30 days plus may 2 days pa. No? Na before they confront or before they ask for something to the king. Bakit? Kasi talagang binabad nila ng prayer there. Gusto nila preparado at alam gusto nila yung magiging result o yung gagawin nila ay bunga ng panalangin. At ang prayer ay merong kaugnayan sa ating, sabihin na natin, sa ating kalalagayan pagharap natin sa Panginoon. Bakit? It's not just about the Word of God para magawa natin yung sinasabi ng Bible. Di ba sabi ng Bible, meditate the Word of the Lord day and night? So that, sabi niya, magampanan natin, magawa natin kung ano yung sinasabi, o magawa natin na may pag-iingat ang sinasabi ng kasulatan at tayo aasenso at tayo uunlad. Ang sabi tayo, magtatagumpay. Ang sabi nga, ang ibig lang sabihin nun, yung buhay natin dito. Yung buhay natin dito. No? Pero yung panalangin, iba kasi yan. Inaabot natin yung puso ng Panginoon. At na sinasabi natin, Lord, I want to hear from you. What will I do?
So, ganun sila Esther. Kaya nga, nagtagumpay sila, sabi nung kapatid natin kanina, yung favor. And then, because of their prayer, nandun din yung acknowledgement, no? They were acknowledged by God. They received favor, sabi. Talagang iba ang nagagawa ng panalangin. Why don't you try? Manalangin ka. Manalangin ka, hindi lamang dahil may sakit ka, o mayroon ka mga hinihingi sa buhay mo, may gusto kang maganap, or baka dahil may kaaway ka, kaya ka nanalangin. Di ba pag may kaaway tayo, nanalangin din tayo. Sabi mo, sana mamatay ka na. Yun ang isang panalangin natin. Tama ba? Have you tried that? Sino dito nanalangin ng ganun? Di ba? Sana madapa ka. Sometimes dito lang natin nilalagay yung panalangin. Ano? Ang panalangin, tandaan natin, dapat sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Yun naman ang sinabi na, di ba? Philippians chapter 4, verse 6. Even sa Ephesians chapter 6, verse 18. Let us pray always. Ganun yung gawin natin. Amen po ba? Amen. Sige, tayo nga pong lahat tumayo. Hallelujah. Amen. Napakabuti mo, dakilang Diyos sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, nais namin Lord makaranas din naman ng kagaya po, Panginoon Diyos, ng naranasan ng aming kapatid, Panginoon, si Esther, O God. Sila po ay nakaranas ng katagumpayan, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat, O Diyos, sa pagkatunay na napakalaki ng nagagawa, Panginoon Diyos, ng panalangin. If we will just pray in our hearts, O God, not only with our lips, O God, but in our hearts, Panginoon. Ito yung nais mo, Panginoon, na marinig mula sa amin at makita, O God. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, na patuloy po, Diyos, ay kami po, Panginoon, ay pinagtatagumpay mo, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, na sa aming buhay, Kristiyano, Panginoon, ay nais namin, Panginoong Diyos, na kami po ay manalangin na walang patumanggap, Panginoon. That our prayer life will not die, O God. Maging buhay namin, Panginoon, ang panalangin, O God. Salamat po, nais ka naming maluwalhati, madakila sa aming buhay. Sa pangalan ng Jesus, ito pang aming panalangin, ang ating magsabi ng Amen. Amen.